Banal na Espiritu na siyang patuloy na maggabay sa bawat isa at anuman po ang plano ng kaaway, ito'y aming hinahadlangan sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Ulit po natin ang ating Panginoon. Awitan po natin siya. Awitin po natin ang Dakilang Gawa. Habang inawit po natin ang Dakilang Gawa, kamayin po natin ang ating mga kapatiran sa Panginoon at kamustahin po natin siya.
For our responsive reading, makikita po sa Romans chapter 1, verse 20 hanggang 25. Romans chapter 1, verse 20 to 25. Verse 20, ito ay sapagkat ang hindi nakikitang mga bagay patungkol sa Diyos simula pa sa paglikha ng sanlibutan ay malinaw na nakikita na at nabuunawaan ng mga bagay na nilikha kahit ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at ang kanyang pagka-Diyos. Kaya nga wala na silang anumang maidadahilan. Verse 20. Ito sapagkat kahit tinira nila ang Diyos, hindi siya inulati bilang Diyos. Hindi ang pasalamat sa Kanya. Sa halip sa kanilang pag-iisip ay naging walang kabuluhan at ang mga puso nilang hindi makakain sa kadiliman. Verse 22, sa pagsasabi nilang sila ay matatalino, sila ay naging mga mangmang. Kaya ng Diyos sa walang kabuluhan, kaya tayo lahat tulad ng mga tao may kahiwa. At ang mga inyong mga ibon, mga ayok, mga apat na paa, at mga ayok na lumagapa. Verse 24, kaya nga, hinayaan sila ng Diyos na gumawa ng maruruming mga bagay ayon sa pagnanasa ng kanilang mga puso. Ang idinulot nito ay ang paglakastangan ng kanilang mga katawan sa isa't isa. Pinalitan nila ng kasinungalingan ang katotohanan ng Diyos. Ang nilikhang bagay ay sinamba nila at pinaglikuran kaysa sa lumikha na pinupuri magpakailanman siya nawa. When we walk with the Lord, ready, sing. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. What we do is good will, He abides us here, and we all who will trust and obey, trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Not a burden we bear, not a sorrow we share, but our toil doth richly repay. Not a grief or a loss, not a frown or a cross, but is blessed if we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. But we never can prove that in light of His love, until all on the altar we lay. For the favor He shows, for the joy He bestows, are for them who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Then in fellowship sweet, we will sit at His
worship. Proverbs 11 verse 2, when pride comes, then comes disgrace, but with humility comes wisdom. Kapiyadaan. Mga kumanin, kapiyadaan. Madami sa pili. Kasali ka Marlon din. Tapos sa ating pastoral prayer. Heavenly Father, in the name of Jesus, kami po ay nagpapasalamat sa napakagandang umaga na iyo pong pinagkaloob sa amin na puno po ng kapayapaan, puno ng kasiyahan at puno ng kagalakan, Panginoon. Maraming salamat o Diyos, kami po ay nagising na may taglay na buhay na galing po sa iyong biyaya. Kaya doon pa lang, Panginoon, kami po yung lubos na nagpupuri at nagpapasalamat na kung saan, Panginoon, kami ay muling binayaan ng buhay para muling masilayan
para muli Panginoong ikaw ay sampahin, purihin sa umagang ito. Kami po yung lubos na nagagalak o Diyos sapagkat kami po muli ay nagkakasama-sama upang ikaw ay sampahin at purihin ang daan puso, Panginoon, ay puno ng isang layunin upang ikaw, Panginoon, ay itaas sa umagang ito. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang na nagawa sa isip, sa salita, Panginoon, na kung saan kami ay nagkulang. Inyo po kaming patawarin at loobin mo na ang bawat puso ng bawat isang narito ay maging karapat-dapat sa iyong kabanalan, maging karapat-dapat sa iyong biyaya, at kami, Panginoon, ay mapuspos ng iyong banal na Espiritu upang lubos mo namin maunawaan ang nais mong iparating sa bawat isa sa amin, sa pamamagitan po ng iyong mensahe na dadalhin po ng iyong amang lingkod, na kung saan maging ako, Panginoon, ay humihingi ng karunungan upang patuloy na ihayag ang katotohanan at anong nais mong nangyari sa buhay ng bawat isa. Nawa po sa iyong salita na aming pag-aaralan ay patuloy kaming lumakas sa aming pananampalataya, patuloy namin maranasan ang iyong biyaya, patuloy namin maintindihan, Panginoon, ang layunin mo sa aming mga buhay. Sapagkat kung wala ka, wala rin kami, Panginoon. Kaya sa amin pong pagsamba, sa amin pong pag-awit, iisa lamang po ang aming layunin, kundi ikaw ay purihin at pasalamatan sa lahat po ng biyaya, sa lahat po ng kagalingang ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Bagamat kami nagkakaroon ng karamdaman, pero nandyan po ang iyong makapangyarihang kamay upang humipo at magpagaling sa amin, O Diyos, upang magpalayas ng anumang sakit sa aming pisikal at maranasan namin ang pambihirang kalakasan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Kami bilang tao ay may limitasyon ang aming lakas, may limitasyon ang aming isipan. Subalit ang iyong biyaya ay lubos-lubos sa aming, Panginoon. Patuloy namin itong nararanasan at patuloy namin po itong pinapasalamatan sapagkat kami iyong minamahal sa kabila ng lahat ng aming pagkukulang, Panginoon. Kaya sa umagang ito ay samahan mo po kami at kami po ay lubos ng dumadalangin ang aming pong mga kapatiran na hindi po namin kasama sa oras na ito kung sila man po ay nasa kanilang tahanan. At kung may mga kapatiran man kayo, Panginoon, na nasa balik ng karamdaman, sa pangalan po ng Panginoong Jesus ay aming hinihiling na sila ay gumaling, Panginoon, na sila ay makabangon sa balik ng karamdaman, at doon po sa aming mga kapatid na hindi po namin nakakasama, nawa po ang kanilang puso ay patuloy lumimugin na lumapit sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, sa pagkakataon nito. Salamat, Panginoon, sa iyong biyayang buhay, lakas at pagkakataon na ikaw ay muli namin nakakataon. Ito po, Panginoon, ang aming samot dalangin sa tanging pangalan, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po muli sa inyong lahat at tunay na napakabuti ng ating Panginoon. Magsabi nga po tayo ng God is good. All the time. And all the time, God is good. God is good. Tunay na napakabuti po ng ating Panginoon. Sapagkat kung siya po ay hindi mabuti sa atin, siguro po ay wala po tayo dito ngayon upang siya ay sambahin. Kaya napakaganda sa buhay ng isang tao na kanyang makatagpong Diyos at mapaglingkuran ng Panginoon habang siya po ay nabubuhay. Ito po ay isang opportunity o oportunidad ng tao na malaya siyang makapaglingkod. Malaya siyang makapag-decide na kung paglilingkuran niya ba ang Panginoon o hindi. Pero po sa ating mga Kristiyano, nawa ang laging nasa puso natin ay ang paglingkuran ng ating Panginoon. So ang ating topic po ngayon ay mayroong pamagat na 8 dangers of pride. So, dito po natin pag-aaralan yung ilang mga pride na dapat ay hindi taglayin ng isang mananampalataya. Pride, ano ba to? Ano ba ang maidudulot nito sa pagkatao ng isang tao, lalo higit
sa kanya pong buhay espiritual at sa kalagayan niya sa harapan ng Panginoon. So bago pang lahat, kayo po ay aming inaanyayahan na magsamandaling tumayo at atin po lumaya ang sinasabi doon sa Isaiah chapter 14, verse 13 to 14. Atin pong babasahin akin pong babasahin at sundan nyo na lamang po ng inyong mga mata. So nandyan po ba kayo? Magsabi po kayo ng Amen. Amen. So purihin po ang Panginoon. Isaiah chapter 14, verse 13 to 14. Sinabi po dito sa translation na Tagalog, hindi ba't sinabi mo sa iyong sarili, aakyat ako sa langit at sa ibabaw ng mga bituin ng Diyos, ilalagay ko ang aking trono. Uupo ako sa ibabaw ng bundok na tagpuan ng mga Diyos, sa malayong hilaga, aakyat ako sa ibabaw ng mga ulap, papantayan ko ang kataas-taasan. So, purihin po ang salita ng Diyos at pwede na po tayong makakaupo. Dahil po sa kabutihan at biyaya ng Diyos, tayo po muli ay narito at nakaranas po ng kagalingan ng Panginoon. At nung nakaraan nga po talagang bagsak po yung ating bisikal. Halos 2 linggo po tayong tinangkaso at napansin ko po, dati po ako ay nagkakatrangkaso pero napansin ko po ngayon, iba na yung atake ng trangkaso. Kaysa kung ikukumpara mo noong mga panahon na nakaraan, iba na po ngayon yung atake. No? Minsan parang lulungkuin ka, parang hindi ka talaga pagagalawin, talagang panghihinayang yung katawan mo. So, sa awa po ng Diyos at sa inyong mga panalangin, narito po ngayon ang inyong lingkod. Muli ay malakas physically. Sa tingin ko nga ho'y kaya kong magbuhat ng 25 kilos na bigas ngayon. So, dahil po yan, sa biyaya ng Panginoon na aking pong naranasan, kaya akin man pong ibinabahagi sa inyo. At kung nakaranas po ako ng kagalingan, alam ko po na pwede ninyong itong maranasan kung tayo ay magtitiwala at talagang yayakap sa pangako ng Diyos na siya po ay nagpapagaling. So dito po ating makikita, dito po sa ating binasa ay ito po yung isang passage ni Lucifer o ito po yung heart ni Lucifer, no, na kung saan siya po ay ang kanyang pong katayuan sa langit, siya po ay worshiper, no, taga-worship ng Panginoon. Subalit nung nagkaroon siya ng tinatawag na rebellious heart, ganun po yung kanyang naging pangarap. Sabi niya, papantayan ko ang kataas-taasan. So sabi niya, papantayan ko ang Diyos sa ibang translation. So, dahil po sa kanyang paghahangad ng papantayan niya ang Panginoon, nais niya yung pagsamba na ibinibigay ng mga anghel sa Diyos, ay maranasan din niya. Kaya nangyari po, siya po itinapon sa lupa, at kung saan siya ngayon po ay nasa lugar ng impyerno. Kaya marami po siyang ayaw niya pong ang tao ay makalapit sa Diyos sa kadahilanan na ayaw niya na siya lang yung maparusahan. Kaya ginagawa po ng lahat ng kaparaanan ng Diablo upang tayo ay sirain, upang tayo ay wasakin at ilayo sa Diyos. Pero salamat sa salita ng Panginoon na nagpapaunawa sa atin na kung saan ay yung isang tao na pwedeng mabiktima ay pwedeng makawala sa pamamagitan po ng paglapit sa Panginoon. 8 dangers of pride. So sabi mo ng ating introduction, ayan, sabi mo dito, pride is not just an attitude. It is a spiritual cancer. So ibig sabihin, ang pride ay karamdamang spiritual, mga kapatid, na pwedeng sumira ng ating kalagayan sa Panginoon. Yung cancer na yon, spiritually, ay pwedeng magwasak ng ating relationship sa Diyos. At pag hindi nagamot, ang cancer na yan ang papatay
sa ating pag-aalab sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya sabi ko doon, it is an spiritual cancer that blinds that heart, hardens that spirit, and separate us from God. So malinaw po dyan na tayo ay ilalayo ng pride sa Panginoon. Kaya dapat po sa atin, ang ating mga pride ay isinusuko sa Diyos. Laging ipinapanalangin kasi ang tao sadyang may pride. Sadyang mayroon tayong mga ego sa ating sarili na kailangan ay ma-motivate ng Word of God upang atin itong mawala sa atin ito at ang ating puso ay mapalitan ng mapagkumbabang puso sa Panginoon. So sabi doon ay separates from God. Ilalayo tayo. The Bible words separate repeatedly about the danger and destruction that pride brings. Pride was very sin that caused a perfect angel of fallen from heaven. So yun po yung sinasabi natin kanina na kung saan ay itong angel na ito na si Lucifer ay nagkaroon ng rebellious heart at gusto niyang labanan at pantayan ang Panginoon. So sa atin po mga Kristiyano, kapag mayroon po tayo ito, hindi po tayo lalago. Sapagkat kapag tayo po ay alipin ng ating pride, wala po tayong makikitang tama sa ating kapwa. Even sa Word of God, kapag may pride tayo, kailanman ay hindi po tayo makukumbinsi na tama ang Diyos. Sapagkat wala pong ibang papakinggan yung pride, kundi yung ating sariling talino, sariling isip, sariling pamamaraan. Kaya ito ay kailangang ibaba at kailangang isuko sa Panginoon. Sapagkat kung hindi po natin ito gagawin, sabi ko nga, hindi tayo magmamature, hindi tayo lalago sa ating buhay espiritual, sapagkat ang purpose ng pride ay ilayo tayo sa kabanalan. Ilayo tayo sa Diyos. So kailangan yan ay maibaba. Kailangan yan ay masupil as a Christian at wala pong makakasupil yan. Hindi yan pwedeng alisin ng asawa mo, ng kamag-anak mo, ng anak mo, bagkus ang Panginoon lamang ang may kakayahang alisin, tunawin at yung ating puso ay punuin ng pag-ibig at pagpapakumbaba. So may ilan po tayong dito mga points na atin pong pwedeng mapag-aralan at higit sa lahat ay matutunan. Number 1, sabi dito, pride is the oldest sin in the Bible. Before mankind, sin is the garden pride already existed in the heart of Lucifer. So, yun ay pumasok po sa heart. Actually po si Lucifer is angel, hindi po siya pangit, hindi po siya mukhang halimaw. Kung mababasa niyo po sa Bible, si Lucifer is napakaganda, o napakagwapo, napakakisig. Kaya mali po yung ating pinalakihan at pinaniwalaan na pangit yun. Hindi po pangit yun. Kaya tingnan niyo po, saan po nahuhulog at natutokso yung isang tao? Hindi po ba sa magaganda? Lahat ng magaganda. Sa sexy. Diba? Doon sila nahuhulog. Hindi sila mahuhulog doon sa sinasabing Android na maghanap ka ng pangit at hindi pinuntunan. Sapagkat ang hinahanap ng mata, ang hinahanap ng mundo is maganda. Naintindihan po ba natin? Kung mababasa natin sa Bible, si Lucifer is ang kanya pong bright shining star. Yun po yung kanyang tawag sa kanya. Ibig sabihin talaga, napaka-kisig itong Diablo na to. Kaya nga minsan makapansin natin kung tayo tinutokso, tayo nahuhulog sa pagkakasala, lahat ng alok maganda.
Lalo kung wala ka sa Panginoon, kapag inalo ka ng bisyo, masarap yun. Sasama ka. No? Pag inalo ka ng ganito, pag inalo ka ng kahit alam mong masama, pero dahil masarap, ay gagawin ng isang tao sapagkat wala po siyang kakayahan na ito ay labanan sapagkat wala naman pong kapangyarihan na pwedeng magabay. So sabi nga po dito sa Isaiah, yun yung ating ginamit kanina, na verse, ayan po, nababasa nyo na, yung sabi na doon ay papantayan niya yung kataas-taas ng Diyos. At minsan, kapag yung pride ay naghahari sa atin, ang tingin natin sa ating sarili, tayo ay tama palagi. Wala tayong pagkakamali. Kaya sa nag-iisip ni Lucifer, tama lamang na pantayan ko ang Diyos. Tama lamang na yung pagsamba ng mga tao at ng mga anghel ay akuin ko rin. Kasi malakas din ako. Sapagkat siya yung leader ng mga anghel. Ang trabaho nila, sambahin, awitan ng Panginoon. So nagkaroon siya ng rebellious heart. Kaya mag-iingat po tayo bilang mga mananampalataya. Kapag mayroon tayong pride, ipanalangin natin sa Diyos, Lord, alisin mo to, palitan mo yung puso ko, na katulad mo sinasabi sa Ezekiel, isang pusong masunurin at hindi masuwayin sa Diyos. So yun po yung dapat na maging puso natin dito. Kasi kapag tayo po ay nilamon ng ating pride, ayun nga, tingin natin sa ating sarili, tayo ang tama. Wala tayong pakikinggan salita magmula sa ating kapwa. Even the Word of God, sasabihin natin, mali yan. Pero mga kapatid, tatandaan natin na pagdating po ng paghuhukom, hindi talino, hindi kung ano yung na-achieve mo dito sa mundong ito, ang ihahatol sa iyo ng Diyos o ang basihan ng Panginoon. Ang basihan ng Panginoon, paano mo ba ako pinaglingkuran? Paano mo ba ako sinamba nung ikaw ay nabubuhay sa lupa? Paano mo ba isinabuhay ang aking mga salita? Hindi ka questionin ng Diyos na tapos ka ng ganitong degree, tapos ka ng ganitong course. Lahat po tayo pansamantala lang dito sa mundo. Ipagpasalamat natin kung matalino ka sa Panginoon, gamitin mo yan paraan mo ng pagpapasalamat sa Diyos kasi binigyan ka niya ng talino. Huwag mong gamitin yung talino mo sa mga api ng iyong kapwa, sa pambubuli ng iyong kapwa. Gamitin mo yan para maging dahilan na ikaw ay laging magpasalamat sa Panginoon. Kasi ang Panginoon po ang nagbigay at ang Panginoon lamang din po ang babawi. So number 2, pride can lead you to backsliding. Pride makes a person untouchable and unreliable and unwilling to repent. So sabi doon, wala siyang panahon sa pagsisisi. Pride say, I'm fine. When the heart is cold and distant from God, yun po yung laging sinasabi, okay lang ako, okay lang yung puso ko, walang problema, wala kaming problema ng Panginoon. Kaya minsan, kapag in-invite mo sa church, nagagalit pa. Diba? Minsan kasi may pride. Sarili ko to, ako magdi-decide kung mag-church ako ngayon o hindi. Kasi wala ka namang problema, Pastor. Wala kaming problema ni Lord. Minsan ganun tayo, kasi may pride tayo, ayaw natin tayo pinagsasabihan, ayaw natin ini-invite sa mga gawain ng Panginoon, ayaw natin tayo pinupuntahan at ini-encourage na pumunta sa church, mag-serve sa Lord, di ba? Eh minsan, dahil mo pala yung ating mga kapatid na Muslim. Kasi yung mga kapatid nating Muslim, doon sa kanilang country, kasi sabi ng aking nakausap pag tumunog daw yung trumpeta, lahat ng mga Muslim sasamba at mayroon pang umiikot sa kanila, tinitingnan sila kung may mga Muslim na nakatambay dyan,
At pag mayroon silang nakita Muslim na nakatanda, iuuliin daw at sasabihin, pumunta ka doon sa simbahan, magdasal ka. Eh tayo, walang ganun. Pero ang hirap nating mag-church, ang hirap nating pumunta sa simbahan. No? Kasi minsan, nagkakaroon po tayo ng pride na hindi po natin namamalayan. No, na imbes na magpasalamat pa tayo doon sa nag-invite sa atin, nag-encourage sa atin, nag-chat sa atin, magagalit pa tayo. Sasabihin pa natin sa ating sarili, ano ba itong si Pastor? Ang kulit. Lagi lang nagsabing atin every Sunday. Eh ako naman ang magde-decide. Diba? Even sa preaching, kapag may pride tayo, kapag nakarinig kayo ng preaching na hindi pa puro sa atin, sa puso natin, nasaktan tayo, kapag may pride kayo, hindi kayo mag-praise the Lord. Kundi magkakaroon kayo ng galit. Sasabihin nyo, ano ba yan? Ako na naman yun eh. At diba, kahit hindi ko namalanan, dahil mayroong pride, sasabihin mo, hindi na ako akin. Lagi na lang ako. So, ganun. Ganun po yung nangyayari. At yung mga ganun-ganun natin sa church, hindi natin namamalayan, unti-unti na tayong nalalayo. Sabi dito, distant from God. Unti-unti na natin namamalayan, nagkakaroon na tayong distansya. Hindi lang sa church, hindi lang sa relationship mo doon, sa kapatid mo sa Panginoon, ang pinakamatindi dito, hindi mo namamalayan, pati sa Diyos. Ganyan po patindi yung pride. Kaya be aware. Hindi na mag-praise the Lord kapag tinamaan yung libo mo. Pero pag ikaw ay mayroon kang mapagkumbabang puso at nagpapasakot ka sa Diyos, kapag tinamaan ka, thank you Lord! Praise the Lord! Salamat! Salamat Panginoon! At ganun pala yun. So ganun po yung attitude ng isang taong pagkumbaba sa harapan ng Panginoon. Pero kapag tayo ay may tinatawag na pride at hindi natin ito na isusuko sa Diyos, siguradong magwawala ang espiritu natin. Kapag tayo ay itinutuwid, wala namang kinalaman sa buhay mo yung pastor, pero sasabihin mo, ikaw yung kanyang outline. Iisipin mo, kaya siguro yung nakakabuo ng outline dahil sa sa buhay. Ang ginagawang outline ng pastor na yan. May mga ganon. Yung mga simpleng ganon lang, akala natin simple lang. Pero hindi natin namamalayan. Katulad ni Lucifer. Ang hangad niya is mapunta sa kanya yung pagsamba at nilingkod. Kaya ano nangyari? Nagkaroon po siya ng tinatawag na rebellious heart. Sabi ng Nehemiah chapter 9 verse 17, they refused to obey and in their rebellious appointed leaders to return to their bondage. So minsan ganun po nung nangyayari sa atin. Kaya minsan, be aware tayo na tayo ay mga mananampalataya na. Yung lahat sa buhay natin, isuko natin sa Panginoon sa pamamagitan ng prayer. Lord, alisin mo ito. Alisin mo itong pride ko. Ayaw ko nito. Gusto ko ng pusong mapagkumbaba. Gusto ko ng pusong malapit sa iyo salita. And then, ang mangyayari sa iyo, involved ka ng Diyos, lalago ka, magkakaroon ka ng interest sa Word of God, magkakaroon ng value yung lahat ng salita ng Diyos, and then anong mangyayari sa iyo? Magiging excited ka pag ikaw ay pumunta ng Diyos. Kasi okay talaga yung spirit mo sa Panginoon. Sabik na sabik yung spirit mo makarinig ng salita ng Diyos. Kasi naayos ka na rin. Kahit pa umuulan yan, kahit pa medyo mainit yan, pupunta ka sa church kasi yun yung hinahanap ng Espiritu natin. Pero pag may pride tayo, hindi ganon ang ating mararamdaman. Kakaiba. Parang bigat-bigat ng ating paa na ihakbang sa sambahan ng Panginoon. Kaya mga kapatid, tayo po ay pinakaalalahanan ng salita ng Diyos. Number 3, patapos ko yan.
Sabi dito, number 2, sabi dito, pride can lead you to backsliding. Sabi doon, pride is self-destructive because it is blind a person to their mistake and weaknesses. Ito yung matindi dito. Walang pag-amin sa lahat, no? Parang bulag yung puso natin sa lahat ng nagagawa nating mali, sa lahat ng ating kahinaan. Ito yung sinasabi ko po kanina na wala kang makikitang tama kapag mayroon kang pride. Kahit paliwanag, hindi mo iintindihin. Kahit sa pamilya natin, kapag may pride tayo, kahit anong paliwanag ng asawa mo, wala kang maiintindihan. Kasi parang yung puso natin ay puno ng pride. So hindi natin iintindihin yung paliwanag ng iba. Basta yung atin lang yung tama. Kaya ang nangyayari, nagpupus ito ng pagkawasak kasi hindi ka nakikinig. Gusto mo ikaw palagi yung pakinggan. Ayaw mong pinagsasabihan ka kasi hindi ka naman talaga nakikinig. Ayaw mong matuto sa karanasan ng iba. Ayaw mo rin matuto sa sinasabi ng iba kasi mayroon tayong pride. Ang pride natin is parang ito yung bumubulak sa atin. Minsan nakakasakit na pala tayo, minsan hindi na pala tama yung ating ginagawa, pero dahil may pride tayo, nagiging alipin tayo ng pride. At yun nga, walang tama dyan, kundi puro ikaw. Puro ako. Yan yung pride. Kaya minsan, kahit sa family natin, pag walang pagsusunuran, pagmamahalan, pag-iibigan, pagkukumbabaan, mawawasak yung magandang pamilya na pinagbuklod ng Diyos. Kasi yun yung plano ni Satan. Sabi ng salita ng Diyos, ang plano ng Diyos sa atin ay magkaroon tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya kasama ng ating pamilya na Kanyang ipinagkaloob sa atin. Alam niyo po ba, tayo ay nagkaroon ng family hindi dahil sa nagustuhan tayo ng asawa natin, kundi nagkaroon tayo ng pamilya kasi gusto talaga ng Diyos na tayo ay mahubog sa Kristiyanong family. Kasi bawat isa sa atin ay may nakalaan para sa atin. Kasi ang plano po ng Diyos, tayo ay pagbuklurin ng pag-ibig. Pero kung walang pagmamahalan, pagsusunuran, pag-uunawaan sa ating pamilya, dahil mayroong tayong pride, pag may pride si mother, may pride si father, sa kanila po magsisimula ang apoy na kanila pang maibabahagi sa kanilang magiging mga sukli. So, imbes na Word of God, imbes na salita ng Diyos, yung kalakihan ng ating pamilya, ang mangyayari, puro bangayan. Hanggang sa hindi natin nalalaman, parang ayaw mo nang mag-church, parang ayaw mo nang mag-worship sa Lord. Take note mga kapatid, kapag tayo ay bumubunda sa simbahan, hindi si Mrs., hindi si asawa yung reason, dapat ang reason mo kaya ka nagsimba is ang Panginoong Jesus. Upang alam mo sa puso mo at isip mo na ang iyong pagsamba ay walang tanging dahilan kundi ang Panginoon. At kapag ganun yung ating naging attitude, magiging malapit tayo sa Panginoon at yung mga bagay na hindi mo naiintindihan sa paglilingkod at sa pagiging Kristiyano, unti-unti mong ipapaunawa, unti-unting ipapaunawa sa iyo ng Diyos. Sapagkat yung paglago is intentional. Dapat mayroon tayong ginagawa para tayo lumago spiritually. So kapag yung family natin is wasak, kasi may mga pride tayo, ayaw nating magpakumbaba, ano ang aasahan natin may tuturo natin sa ating mga anak? Hindi po magiging maganda ang kanilang pamumuhay. At nakakalungkot, aalis ka sa mundong ito, iiwan mo yung anak mo siga, iiwan mo yung anak mo basagulero, iiwan mo yung anak mo may sinalihang grupo, matapang, kilala sa paggawa ng hindi maganda,
tapos aalis ka. Kasi pupunta talaga tayo sa destinasyon ng kamatayan. Tapos yun yung pagpikit ng mata mo, yung anak mo, alam mo, hindi maganda ang magiging buhay. Masarap mong mamatay kung ang pamilya mo ay alam mong secure sa kamay ng Diyos. Baka nakamiti pa tayo. So, yun lamang po ang dapat nating gawin, isuko sa Panginoon. Sabi ng Luke, chapter 14, verse 11, "He that exceedeth, him shall be." So, ating pong tatandaan dito, ito po yung sinasabi ditong pride is self-destructive because it blinds a person to their mistake and weaknesses. So, may mga kahinaan tayo na dapat ay sinusurrender natin sa Diyos. Kasi wala akong makakagamot niyan. Yung ating sariling mga kahinaan, yung ating mga pride, hindi kaya gamutin niya ng pera. Hindi kaya yung i-opera ng mga doktor. Lord, may pride. Doc, may pride po ako eh. Kailangan mo na po ako sa pride. So, hindi po yan kaya alisin ng kahit na sinong doktor. Ang makakalis yan ay ang kapangyarihan at biyaya ng Diyos. Kung gusto mo patuloy na lumago, patuloy na maintindihan ang salita ng Diyos, kailangan na hindi tayo maging bulag sa mga gawa ng tao. Number 4, pride can cause division. So, ito po yung isang mapanganib din na situation sa mga church to nangyayari. Kapag yung mga leaders ayaw nang sumunod sa pastor, yung mga members ayaw nang sumunod sa pastor kasi may mga pride na sila, tingin lang mas magaling na sila sa pastor, ayaw na nilang sumunod, ayaw nilang inuutusan sila ng pastor na mag-ano kayo, ang laging nasa isip, trabaho mo yan. May tinatanggap ka sa aming alawan, so ikaw gumawa niyan. So pag ganun po, mag-iingat po tayo. Kasi binubulag po tayo na yung ministry ng Diyos ay hindi para lang sa pastor, kundi para sa lahat. Tutulungan niyo po yung inyong leader o yung inyong pastor at yung mga leaders ng church para lumago yung atin pong gawain sa Panginoon. Pero kapag sinabi mo na ikaw na lang lahat yan, bahala ka dyan, kasi may tinatanggap ka dyan, wala pong mangyayari. Proverbs 30:10, "Who live by pride, commit temptation." Sabi dito, whether in a church, marriage, family, or friendship, pride refuses to listen, forgive, and submit. So ito po yung hindi ka nakikinig, hindi ka makakapagpatawad, at hindi ka magsasubmit sa mga leader. Kahit akong sabi sa'yo, na brother, gawin mo to, ito yung sa'yo, ito yung ganito. Pag may nagkasala sa'yo, galit ka na agad. Doon na ako sisimba. May kaaway ako doon, kaaway ko doon si brother. Lagi ko na lang nakikita tuwing linggo, hindi tuloy ako ma-bless. Sabi ng mga pride natin, nakikinig ako kay pastor, wala akong maintindihan kasi nakikita ko yung mukha niya. Laging nakahirap. Kaya lilipat na lang ako, pupunta na lang ako sa ibang church. So marami nang kakaroon ng mga ganyan. At pagdating sa ibang church, dahil kung ano yung puso mo doon sa iyong inalisan, ganun din yung puso mo, magkakaroon ka doon ng mga kaplos, sasabihin mo, alam mo ba doon, sa church na inalisan ko, si brother dito, ay yun yan! So magpupos ka ngayon ng sunod. Hindi ka lang nag-cause ng division doon sa church mo, pati yung nilipatan mo, ay, ganun ba? Ganun ba yung church na yun? O, yung pastor doon, yun. Hindi natin namamalayan, hindi na talaga tayo nagsiserve. Kundi naghahatid na tayo ng apoy. Hindi na talaga tayo nag-worship. Yun yung dahilan kung bakit kahit anong mo, hindi ka makapikit, nakatingin ka doon sa kagalit mo. Worship pa yun. Mamaya-maya naman yun. Ganun. So, ganun po yung trabaho ng Diablo. Minsan, hindi natin namamalayan na ganun na pala. Kaya nagpupo siya ng division.
Ang matindi nito, minsan nadadamay pa yung nilipatan mo. Kasi minsan hindi mo napapantayan yung sarili mo dahil gusto mong makaganti, imampretis mo ngayon yun. Alam mo si church na pinagalingan ko, hanggang sa kanan. Ay paano kung meron din meron din kagaya mo doon? Ganun ba? Bakit mo ulit sa'yo yun? Hanggang kumalat ang sunog na nagsimula sa isang pusporo. Nagsasimula sa isang dahilan. Pride. Kaya kapatid, as a Christian, dapat wala na to sa atin. Dapat binabantayan natin yung sarili natin kasi sabi doon, may weaknesses tayo. Kapag ibig na tayo, even sa doon, even sa yung marriage, family, friendship. Ayan. Hindi ka magpapatawad yan. Kapag may pride ka, paano ka magpapatawad dahil yung isip mo, siyang nagkamali sa akin. Siya ang dapat lumapit. Wala akong ginagawa sa kanya. Ganun ang magiging isip at puso natin. Siya ang lumapit. Ang matindi nito, lumapit na, nagsorry na, hindi ka na kontento. Kasi hindi mo natagpuan yung pagsusuri gusto. Ang gusto kasi lumuhod pa siya, magbigay pa siya ng regalo. Walang ganon. Sabi mo ngayon, peke naman ang pagsusuri mo. Sorry, ang sakit ng ginawa niya. Ganun yung pride, sasabihin ng Diablo, peke yun, hindi pa mong patawarin yun. Sabi ng Bible, pinatawad kayo ng Diyos. Kaya, magpatawad din. Kaya mahirap tayo makapagpatawad, kaya para sa atin, parang ang hirap-hirap yung salitang forgiveness. Dahil ang totoo, meron tayong right. Nasaktan tayo nagawan tayo ng hindi maganda. Natural, bilang isang tao, talagang masasaktan tayo. Pero kung mahal mo ang Panginoon, magiging mabuti ka, hindi dahil sa gusto mo. Magiging mapagpatawad ka at magiging mabuti ka dahil mahal mo ang Diyos. Bakit? Nung ikaw ba yung hingin tawad sa Diyos, sinabi ka ng Diyos sa'yo, paano yung pagnanakaw mo ng mangga, brother Marlo? Paano yung pagtatakip mo dun sa kasinangaling kaibigan? Hindi na tayo ginano ng Diyos. Ang sabi ng Bible, pinatawad tayo ng Panginoon sa lahat ng ating pagkakasala. At gusto ngayon ng Diyos ay mamungay tayo ayon sa Kanyang kalooban, ayon sa Kanyang salita. Even sa marriage natin, yun nga yung sinasabi ko kanina, sa mga kaibigan natin, sa mga young people natin, kahit sa mga kaibigan nyo, kapag may pride tayo, kapag ginawan tayo ng masama, dinaya tayo sa exam, at wala tayong pagpapatawad sa puso natin, pag nadala mo yan sa bahay, pwede mo yung maipasa. Kasi sasabihin mo yan sa puso ng kapatid, pag nag-aaral ka, huwag kang mapapi. Huwag kang mapapi. Dapat ganyan. Dapat matapang ka. Suntukan mo kapag ginano. Ganun. Kaya tuloy, grade 5 pa lang yung kapatid mo, nagpaturo na ng taekwondo. Hindi para maging athlete. Hindi para maging marunong siya manat. Be aware. Number 5, pride can lead you to the wrong direction. Pride saying, I know better than God. Yun yung minsan ganyan tayo. It has God, truth, and lead a person into foolish and sinful paths. Proverbs 16:25, yan po yung sinasabi, there is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Sa dulo nun ay kapamakan o kamatayan. Yun po yung sinasabi. Yung pride minsan, nagtuturo sa atin ng mga maling desisyon sa buhay. Minsan, kahit kaya hindi tayo umaangat, masipag naman tayo, mayroon naman tayo mga skills,
Meron naman tayong mga magaling tayo sa mga diskarte. Pero alam nyo kahit na kaya hindi po tayo binibless because of pride. Kasi minsan, nagde-decision tayo ng mali. Kaya sa atin minsan, sabi ng pride, say, I know better than God. Mas marunong pa ako sa Diyos. Alam ko yung gagawin ko. No? Minsan sasabihin, brad, ipag-pray muna kita para makapasok ka doon. Hindi. Kaya ko yun. Hindi na kailangan, pastor. Hindi na mag-pray. Paalis na ako eh. Kaya ko na yun. Ganyan, yung pride. Ayaw natin tinuturuan tayo sa mga desisyon natin, sa pagpili ng direksyon na tataamin natin kahit sa mga nanay natin, mga young people. Huwag natin padalahin si pride. Kasi minsan, yung mga advice ni nanay ni tatay, hindi natin makikinggan yun. Kasi minsan, sasabihin mo, high honor ako, grade 2 ka lang, mama. Salamin natin yan. High honor ako, mama, grade 2 ka lang. So, bakit ako nakikinig? Bakit ko pakikinggan yung sinasabi nyo? Diba? Ang panahon ngayon, mama, ano na? Ang tawag dito, high-tech na ngayon. Isang ganyan tayo, mga young people. Huwag natin patulugin si pride. Kasi yung pride, sabihin ng pride mo, mas magaling ka pa sa Diyos. Mas alam mo yung makakabuti kaysa sa akin. Hindi ko lang kailangan ng Panginoon. Ganyan katindi yung pride. Kaya pipili ka kayo. Anong simba-simbahan? Sa mula ko, anong prayer meeting? Mag-happy kami. Pupunta kami doon sa prayer house kasama ng mga friends ko. Anong prayer meeting yan, Pastor? Anong mga youth night na yan? Diba? Kapag pinayuhan tayo ng ating nanay, anak, huwag ka nang tatagabi kasi alam kong ginagawa ko, Nay. Yan palagi minsan yung sagot natin. Alam kong ginagawa ko. Malaki na ako, dalagan na ako, binata na ako, Nay. Alam ko na yan. Tapos pag tinuturuan tayo sa kung ano yung direksyon na tama natin tatangin, ano sasabihin, Nay? Alam ko na yan, Nay. Grade 2 ka lang. High honor ako sa school. Minsan, isa sa mga bagay, hindi tayo binibiglas ng Diyos, kasi minsan, sinasabi natin, mas magaling pa ako sa Panginoon. Diyan po umagsa si Lucifer. At dahil ayaw niya, na siya lamang yung maparusahan, anong oras na po sa inyo? Ayan. So, pilitin natin matapos yung sabi dito. Minsan sa buhay natin, kinakailangan ay piliin natin yung mas mabuti para magbunga ng mabuti. Para tayo ay pagpalain ng Panginoon sa lahat ng aspeto ng ating buhay, mas nasahin natin ibaba ang ating sarili at hayaan ang Diyos ang gumala sa buhay natin. Huwag natin sasabihin, mas magaling pa tayo sa Diyos. Mas magaling ang Diyos sa iyo. Alam niyo kung bakit? Kapag ang buhay natin ay nawala, hindi na kayang ibalik. Dapat tayo po ay maging aware ng palagi. Ayun po yung sabi ng Proverbs, no? Sa dulo ay napakamakan. Number 6 tayo. Pride. Dito to wrong decision. Kanina ang direction. Pwede kang mapariwala. Kapag may pride, ngayon naman, wrong decision. So, paano tayo nabibiktima ng pride dahil sa mga wrong decision natin? Dahil ayaw nating makinig ng payo. Ayaw nating makinig sa salita ng Diyos. Even sa magulang na nagpalaki at nagdala sa iyo ng 9 months, tapos yung tatay mo, kayod ng kayod sa pagtatrabaho para may taguyod ka lang, magkaroon ka lang ng magandang buhay. Pag lumaki ka na, magdidesisyon ka na minsan,
Hindi mo na sinasabi sa nanay mo. Dahil alam mo, hindi sila papayag. Dahil para sa iyo, tama yung gagawin mo at mali yung advice ng nanay mo. Kaya ang kabahamakan ay darating talaga sa atin. Proverbs 13:10, with the will advice in wisdom. Kaya kung ikaw ay tunay na matalino, dapat marunong kang makinig sa nanay mo. Marunong kang makinig sa nagbabayo sa iyo. Alam niyo po ba, walang magulang na gustong mamali ng desisyon yung kanilang anak. Kaya gagawin ng magulang yung lahat ng alam nilang tama para lamang maitama yung buhay natin. Lalo't higit ang Panginoon. Kung yayakapin natin na tayo mga bata pa lang ng tibol at maging sa hindi ang tibol, maging sa ating mga nanay matatanda na ng mayroong mga desisyon na ginagawa sa buhay natin. Anong puro ng Bible? Proverbs 16:3. Commit to the Lord, whatever you do, you will be succeed. Ipagkatiwala mo sa Diyos ang lahat mong layunin at kanya-kanyang pagtatagumpay. So, kapag may mga desisyon tayo na gagawin sa buhay natin, i-consult muna kay Lord. Pray, Lord, bigyan mo ako ng wisdom, bigyan mo ako ng matalinuhan upang malaman ko kung kalooban mo talaga ito o patibong ng kaaway. Kasi yung desire natin is maganda. Ay ang patibong din ni Lucifer o ni Satan is maganda. Pinakailangan mo ng wisdom sa mundong to. Pinakailangan mo ng talinong nagmumula sa Panginoon kasi sa mundong to, punong-puno ng pandaraya. Akala mo, tama, akala mo, even sa pagiging Christian natin, sa pagiging Christian natin, may mga sekta kayo na parang ang lapit-lapit na rin, parang Christian na rin. Gumagamit na rin sila ng mga instrument, lahat. Pinakanta nila yung mga kanta natin, parang ang lapit-lapit na. Maging aware po tayo. Minsan, kailangan natin ng wisdom para maging tumpak yung ating desisyon. At magiging tumpak lang yan kung ipagkakatiwala natin sa Diyos ang lahat nating mga desisyon sa buhay. Magdadama lang, bakit naman kasi. Bakit naman bro? So ayan, kailangan po natin tandaan na yung pride is isa sa mga paraan ng diablo para po maliin tayo sa mga desisyon at magsisi tayo sa huli. At ang pagpunto na ng sisi natin ay ang Panginoon. Sabihin natin, hindi na siguro ako lang ng Lord, hindi na siguro ako mahal ng Panginoon kasi lahat ng gusto ko ay puro mali, lahat ng desisyon ko puro saglay. May problema. Kasi baka hindi mo kinonsol, baka hindi mo pinag-pray, o pinag-pray mo lang isang beses lang. Kailangan ibaba natin yung ating pride sa pamamagitan po ng prayer. Number 7, pride can destroy your family. Handaan po natin mga kapatid, yan yung sinasabi ko kanina. Many marriages and relationships are not destroyed by lack of love, but by the presence of pride. So tandaan po natin mga kapatid, yan yung sinasabi ko kanina na kapag yung ating pamilya ay merong mga pride, at huwag hindi tayo nagpapakumbaba. So ano yung pwedeng masira? Even yung marriage and relationship natin ay matidestroy. Minsan hindi dahil sa walang pagmamahalan sa tahanan. Hindi ang pinakadahilan talaga ay ma-pride ka lang. Kaya minsan, sabi natin, hindi na ako mahal na masama ko. Pero ganito naman yun. Hindi ka lang
nagubaran ng sapatos, minsan ng asawa mo, magsasabi ka ng hindi ka na lang, hindi ka na lang nabigyan ng damit pamalit mo, nagaling ka sa trabaho, sasabihin mo hindi ka na lang, sasabihin mo, ako yung naghanap ko dapat nandyan na yung tsinelas ko, nandyan na yung kape ko, pagdating ko. Nandito lang naman sa bahay yun wala namang ginagawa yung asawa ko na yun, nagpupunas lang ng lamesa, naglilipit lang ng mga damit. Yun lang ang akala natin mga kapatid. Akala natin pag si Mrs. nasa bahay, hindi sila pagod. Tayo yung nasa trabaho, tayo yung mga pagod. Tayo yung nasa office nakaupo, naglalaptop-laptop, nagpindot-pindot, tik-tik-tuk-tuk. Pagdating natin sa bahay, ang dami pa natin naglaro. Ang sakit ng katawan ko, hindi man lang hinihilot ni Mrs. Ang sakit ng ganito ko, hindi man lang hinahaplasan. Ang sakit ng ganito ko. Nagtrabaho ka pa. Kung ganyan lang naman ang pag-uwi natin sa bahay, tapos magtatampo ka kasi walang lampunas na bago sa iyo. Sasabihin mo, hindi na ako mahal. May pride lang tayo kasi si Mrs. hindi natin naiintindihan. Pagod na pagod din yan. Mag-aalaga ng anak mo, maglalaba ng damit mo, maglilinis ng bahay. Puro lakas ang ginagamit nila. Paano kung malaki pa yung bahay mo? Pagod na yan. Nakalimutan lang magprito. Galit ka na. Proverbs 10:12. Sabi doon, hatred is traded up, strives bad love, and overeth all sin. So, sakit na natin lumunan. So yan. So dapat, ingatan natin yung mga relationship natin, lalo na sa pamilya natin. Mahalin natin yung family natin. Tanggalin natin yung pride. Dapat marunong tayo magpakumbaba. Hindi porkit tatay tayo, hindi na tayo magpapakumbaba sa ating mga anak. Hindi porkit tayo yung ama, hindi natin aminin sa sarili natin minsan, nagkakamali rin tayo. Pakinggan muna natin yung kanilang mga pinayin. Bago tayo manakpan, bago tayo magsalita ng masakit, bago tayo pakinggan muna natin. Depende na lang talaga kung kita naman natin na hindi na talaga tama yung ginagawa nila. Minsan, pakinggan mo rin yung sinasabi ni Mrs. mo. Baka naman talagang totoo, baka naman talagang napagod, o kaya nakalimutan lang ipag-preach. Kaya kung ito magsasabi, hindi na lang. Minsan, hindi yun. Minsan, dahil po sa presensya ng ating life. Kasi ang alam natin, simple lang yung trabaho ng mga misis natin sa bahay. Kaya minsan, nagkakaroon ng paginiwalayan. Kasi lagi ng pamayan, walang pagkakasunduan, walang pagmamahalan. Mga Christian yan. Kaya minsan, naiisip at ini-inject sa atin na sa edad, mga Christian kayo, tapos ganyan kayo, huwag na kayong sunod. Baka. Minsan ganun. Dadaan sila isip namin, mga Christian kami. Elder pa yung nasabi ko, pero bakit ganito? Kaya minsan, ang problema po ay kaya-kayang ayusin kung meron tayong mapagkumbabang puso. Magpakumbaba lang po tayo, makakayos yung problema. Pero once na talagang ayaw nating ibaba si pride, walang mananalo kay pride. Walang mananalo, kundi mag-focus siya ng pagkasira ng relasyon na mayroon ka. Sa Panginoon, sa pamilya, sa lahat. Kaya pag tayo nagpakumbaba, natuto natin ibaba ang ating sarili para sa Panginoon, lahat. And number 8 last. Pride can kill you in your relationship with God. Ayan. Pride is the greatest barrier between man and God. Because pride puts self on the throne. So ganyan po yung nangyayari kay Lucifer.
Na minsan, yung relationship natin sa Panginoon, bakit umaandap-andap? Bakit parang, kahit ngayon, medyo matagal ka na rin nag-church, pero bakit, ano pa rin? Parang hindi mo pa rin naiintindihan. Baka, hindi naman talaga si Jesus yung reason kung ba tayo nag-church. Yun po yung minsan, kaya parang papatay-patay yung ating relationship sa Panginoon. Kasi minsan, hindi talaga si Jesus yung sentro ng ating pagsamba. May kanya-kanya tayong mga dahilan. May kanya-kanya tayong mga pangatwiran. Pero isang bagay lang po ang aking dinitiyak sa inyo. Kung gusto nating lumago at tumatag sa pananampalataya, magpakumbaba tayo sa Diyos, unawain natin yung kanyang salita. James 4:6, God resists that proud, but giveth grace unto the humble. So sa nagpapakumbaba, mayroong biyaya ng Diyos. Kaya sabi ko sa inyo, mga kapatid, walang problema, walang relasyon, walang ano pa mang nangyayaring hindi maganda sa inyo, ang hindi maaarimos kung tayo ay magpapakumbaba. Pero alam niyo po ba, once na meron mga tayong aayusin ng problema, magtataka ka, bakit ang bilis mong magalit, bakit ang bilis mong ano, kasi nandoon yung pride. Bubulatin tayo sa misigan, huwag mo pakinggan yan, magkagulo kayo, huwag kayong magkaayos sa mga Diyos, lalo na, ako po, dyan po, bihasa ang Diablo. Conclusion, God can forgive any sinner, but He will never fellowship with a prideful heart. Pwede pa, lahat pwede pa, patawarin ng Panginoon lahat ng kasalanan. Pero kahit kailan, hindi siya kasama doon sa mga tao mag-pride. Kaya minsan, napapansin natin pag mag-pride tayo, parang ang layo-layo ni Lord. Kasi nga po, ang problema, hindi talaga sumasama yung banal na Espiritu sa atin kasi wala naman tayong pinapakinggan kundi yung sarili natin. Kasalanan, pwedeng intindi ng Diyos. God can forgive any sinner, but He will never fellowship with a prideful heart. Hindi kanya sasamahan kung puno ng pagmamataas ang iyong puso. Hindi kanya i-bless kung punong-puno ng pagmamataas ang iyong puso. Hindi mo siya mararamdaman sa buhay mo kung punong-puno ng pagmamataas ang iyong puso. Pero sabi ng James 4:6, andoon ng grace nito kapag tayo ay nagpapakumbaba. So mga kapatid, nawa ang lesson o ang ating topic na ito ay nakatulong po sa atin para ma-realize natin na mayroon pala tayong dapat isurrender ngayon sa Panginoon. Ngayon, kung nare-realize mo na Lord, meron pala ako dito. Meron pala ako na kailangan ibigay sa iyo sa umagang ito. Lord, narito pala ito sa akin. Lord, ayaw ko dito. Binatanggihan ko nito kasi ito pala yung reason. Ito pala yung magiging dahilan para malayo ako sa iyo. Kapatid, inaanyayahan kitang tumayo. Kung mayroon naman na nararamdaman na gano'n sa buhay mo, sa puso mo, tumayo po tayo at tayo po ay manalangin. Ipag-pray po kayo para at least maranasan natin ang kagaanan ng ating puso. Ating pong itaas ang ating pong mga kamay sa Panginoon. Tayo po tumayo, huwag po tayong mahiya sa Panginoon. Huwag po tayong mahiya sa Diyos. Sabihin mo, Lord, si Brother Janlin, habang tinutugtugan po tayo ng isa ng gitara, ako'y mananalangin sa inyo at maging dyan sa inyong kinatatayuan, mga kapatid. Kayo po ay manalangin. Kung na-realize ninyo sa message ng Diyos, meron pala akong pride, meron pala ako nito, Lord, alisin mo ito. Sa muli, Panginoon, kasama po ng aming mga kapatid na narito. Kung mayroon man po dito, Panginoon,
Alam ko po, Panginoon, minsan ko lang itong gagawin sapagkat ito yung ninilit niyo sa amin ngayon. Na mayroon akong tao na dapat ipanalangin, na mayroong tao na dapat manalangin sapagkat mayroong right na nagpapabigat sa kanyang puso. Mayroong right na gusto niyang lumapit sa iyo, pero may nakahadlang, may nakahalang si Christ. Gusto niyang isurrender yung buhay niya sa iyo, pero may takot siya, Panginoon. Gusto niyang ibigay yung kanyang buhay sa iyo, pero natatakot siya, Panginoon. Mayroong pumipigil sa kanya. Gusto niyang maging malago siya. Gusto niyang maintindihan mismo sa buhay niya ang salita mo. Panginoon, buksan mo po ang puso ng tao ito. Ulaman po, Panginoon, ang mga nagamot sa matagal nang bumibigat sa kanyang kalooban. Hindi ko po alam kung sino siya sa mga nakatayo nito. Pero ay napipil ko, Panginoon, kung gaano kabigat ang kanyang dinalo. Nais siyang ibigay sa iyo, Panginoon. Lord, dalangin namin. Alam namin na kasama ka namin sa oras na ito. Lord, alisin mo po ito sa kanyang puso. Right now, in the name of Jesus. Naranasan niya ang kagaanan sa kanyang buhay. Yung mga gumugulo sa kanyang isip, Panginoon, linawin mo. Yung mga balakid, yung mga hadlang, Panginoon, sa kanyang paglapit sa iyo. Alisin mo ito, Diyos. Wala kaming kakayahan para ito yung isip. Pero sa pamamagitan ng iyong biyaya, sa pamamagitan ng iyong pagpapatawad sa ito, ay gagang ang kanyang buhay. Muli siya, unti-unti siyang makakapagligtad sa Panginoon. Lord, gawaan mo po kami. Lahat po kaming narito. Ayaw po namin na alipin kami ng pride mo. Sapagkat ito pala'y napakapanganib na taglayin namin. Na even yung salita mo ay pwede namin nalipin. Na even gusto namin lumapit pero pwede pala kami nitong palayuin sa iyo, Panginoon. Lord, alisin po sa buhay namin. Gusto namin, Panginoon, na mag-aaral sa amin ang pusong mapagpatawad. Maunawain, matigit sa lahat ay umiibig sa iyo sa iyo. At Lord, sa umaga ito, pinupuri ka namin sapagkat meron kang binunod. Sinasamba ka namin sapagkat meron kang pinagaling Panginoon sa oras. Nawa, ang ginawa mo ito, Panginoon, ay maging silbi upang patuloy kaming lumalim, patuloy kaming lumago, at patuloy kaming matuto sa iyong mga salita. Maraming salamat sa iyong mensahe na ibinigay sa amin sa umaga. Na nagpa-realize sa amin na napakadelikado pala ang magkaroon ng pala. Kaya, hangad namin na ito ay huwag makita sa buhay namin, kundi ang makita sa amin, Panginoon, ay ang biyaya. Ang makita sa amin ay ang iyong pag-ibig at ang lubusan namin pagsulong sa iyo. Maraming salamat po, Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. So, pwede na po tayo tayo. At salamat sa Panginoon. Tayo ay kanyang binigyan ng kaunawaan at pagkakataon na makapanalangin at alisin ang anumang bahagi o humahatak sa ating paglilingkod sa Kanya. Nawa ay patuloy po nating maranasan ang Kanyang biyaya sa bawat buhay ng bawat isa. Dama po tayo sa ating pagbibigay sa Panginoon. Tayo po ay magbigay ng tao sa puso at higit sa lahat ay nasisiyahan sapagkat ang pagbibigay po ay isang bahagi ng ating pagsamba sa Panginoon. Ito po ay hindi lang tayo basta nagbibigay para sa kanyang gawain,
kundi ito ay pinapakita natin na siya ay sinasamba natin. So meron po ba tayong ready na special number sa ating tithes and offering? So, kung wala, ay may mag-special number ba? Kung wala po, ay awitin po natin ito sabay-sabay yung good things. Give thanks, ulit, sing. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks sa aming Diyos. Magkabit mo ang aming buong puso. Pagpapasalamat sa iyong sa kalooban ng iyong mga anak. Ikaw po ang patuloy na magbahala sa kanila at maranasan nila ang bawat family, Panginoon, ang malamumpay na magbahala mo sa kanila, Panginoon. Especially sa financial, spiritual. Ikaw po ang mag-bless sa amin, O Diyos, upang patuloy aming pagbabahala sa iyong gawa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Tuwing second Sunday ay ginaganap po natin ang ating pong Lord's Supper, no? At ito po ay bago po natin ito gawin, ay nais ko po muna na ipaunawa sa bawat isa sa atin kung ano po ang ginagawa natin ito. Una po, ito po ay pag-alala natin sa ginawa ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo upang tayo po ay tubusin sa lahat po ng ating kasalanan. Ito po ay pakikiisa natin sa Panginoon, no, sa Kanya pong ginawa doon sa cross ng Kalbaryo. Ito yung naalala po natin kung gaano kadakila ang Kanya pong ginawa. Na kung saan dapat ay nararapat na maintindihan po natin na ito po ay hindi biro-biro, ito po ay sagrado. At nais ko pong ipaalam sa inyo na dapat yung puso po natin ay nakahanda sa pagtanggap sa banal na hapunan. At dito po sa atin, sa San Pascual Christian Baptist Church, ay ang binibigyan po natin ng karapat-dapat na pagtanggap nito ay yung una po ay siya po ay bautismado na, nabautismuhan na, alam niya na yung katotohanan at siya ay tunay na sumusunod sa Panginoon. At bago po tayo dumako sa atin pong banal na hapunan, ay nais ko po munang basahin sa inyo at ipaunawa ang aral tungkol sa gawain ito. Dito po sa aklat ng 1 Corinthians chapter 11 verse 23 ay sinulat ng Apostle Paul, sabi dito, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus noong gabing siya ay ipinagkanulo ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpilapero sa ito at sinabi,
ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Gayun din naman, matapos magkapunan, ay nawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang pinagtibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Ang sino mang kumakain sa verse 27, unawain po natin mabuti. Ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon nang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sa verse 29, sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi pinapahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Ito ang dahilan kung bakit mahina at masasakitin ang marami sa inyo at may ilan ang namatay na. So mapapansin mo natin dito yung hindi pagka tayo po ay hindi narapat sa pagtanggap po ng banal na hapunan ay meron pong hindi maganda na dulot nito. Minsan, sabi mo ng Bible, ito yung nagiging dahilan kung bakit mahina at yung iba ay masasakitin. So minsan, pinakailangan talagang siyasatin natin sa ating sarili kasi minsan ito ay nangyayari sa ating mga family minsan. Minsan, nagkakaroon ng mga karamdaman na akala natin walang kinalaman yung salita ng Diyos. Pero minsan, dahil pala doon sa mali nating at parating. Kaya sinasabi ko muli, uulitin ko po ito po ay hindi biro-biro, ito po ay sagrado. So kung atin na pong naintindihan, ako po ay mananalangin at pagkatapos mo ng ating panalangin ay una pong pupuhan itong Jesus side, pangalawa po ay nandyan para hindi po tayo magsikip. Sige po tayo manalangin. Aming Diyos, makapangyarihan sa lahat, Panginoon, una, kami po ay humihingi ng kapatawaran sa iyo. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming pong nagawang kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. Na kung saan, Panginoon, ay marapatin mo na maging karapat-dapat ang bawat isa sa pagtanggap ng iyong banal na hapunan. Ito po ay simbolo ng aming pag-aalala sa inyo upang patuloy namin na salimain ang iyong sakripisyong ginawa para sa aming kaligtasan. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samudalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Brother man na, pakitawag yung ating mga yung table doon kasi minsan ay hindi sila nakakapagparate. Ayan. So sige po, kung okay na po ay kumuha na po kayo. Brother Lenny, pakita sa dito ng ating sige po, pwede na pong bumuha yung
Sige po, kung tapos na yung dito naman sa kabila. So, okay na po, nakakuha na po ba lahat? Tayo pong lahat ay lumayo at iwas po natin ang ating pong tinapay. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus, nung gabing siya ay pinagkalalo, ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagkira ko sa ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog sa inyo. Para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. So sabay-sabay po natin kainin ang tinapay. Hawakan po natin ang cup. Gayun din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay po natin. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, salamat po Panginoon sa iyong sakripisyo sa krus na nagdulot sa amin ng kaligtasan, nagdulot sa amin ng kalayaan, Panginoon, sa pagkaligay ng kasamahan. Salamat po sa iyong mga salita na nagpaunawa sa amin, Panginoon, upang patuloy na kami ay makalapit sa inyo. Narito po kaming lahat nakikiisa sa banal na hapunan, Panginoon, at ginagawa namin ito bilang pag-alala namin sa iyo. Nawa dalangin namin, O Diyos, ay magdulot ito ng biyaya at pagbabala sa amin at hindi naman namang karamdaman. Nawa ay naging karapat-dapat ang bawat isa sa papartig nito, Panginoon. Sa muli, pinapasalamatan ka namin, pinataas ka namin, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Pwede na po tayong makaupo at ibalik na po natin ang ating mga cups. Para po sa ating hymnals, Holy, 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 ready, sing. Holy, 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 Lord God Almighty, early in the morning our soul shall rise to thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Holy, 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 though the darkness hiding, though the eye of sinful man thy glory may not see. Only thou art holy,
in party, love and unity. Holy, 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 Lord God Almighty. All thy works shall praise thy name in earth and sky and sea. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Ayun, para po sa ating mga announcement, so Sunday na. next Sunday, atin pong Thanksgiving and anniversary ng church. So, mag-prepare na po tayo doon po sa ating mga napagkasunduan at mag-prepare na sa ating church. So, isama din po ninyo sa panalangin yung ating anniversary na maging successful. And bago po makalimutan yung ating pong first fruit, no, yung ating pong dadalhin dito sa unahan ng mga prutas o ano man na ating makayanan. So yun po ay nilalagay natin dito sa ating pong altar bilang pagpapakita sa Panginoon ng pasasalamat na tayo ay Kanya pong pinagpapala. So alam ko na ready na po ang lahat at excited na rin sa ating pang ilang years to. 24 years no, ng ating pong church. No, ang bilis ng panahon. 24 years na po tayo. 24 years na po tayong pinagpapala ng Diyos. At 24 years na rin po tayo na nagsasama-sama upang patuloy na kampanan ang gawain ng ating Panginoon. And I hope na marami pa pong taon ang ating pagsasamahan para ating pong purihin at sambayan ng Panginoon sa ating buhay. So, alam naman na po natin yung ating mga part. No? Si Pastor Job po ay aking pukontakin mamaya o tatawagan para po sure kung anong oras at anong araw siya paparito. At siguro po ay i-announce ko na lang doon sa ating group chat. So, yun po, ipag-pray po natin yung ating church anniversary na maging successful. Pwede rin po tayo mag-invite ng ating mga kaibigan, mga kamag-anak, para sila po ay makarinig din ng salita ng Panginoon. Ano ba po yung ating makalang-announce? Ayun, sa altar decor natin. Today is Itubala Senior and Family. And then sa next po ay next Sunday ay ang Lasso Family. So maraming salamat po sa inyong patuloy na bibigay ng bulaklak para po sa ating po simbahan. So yung ating pong prayer meeting every Wednesday ay tuloy-tuloy po. Nakapag-prayer meeting na po tayo. Dahil tayo po ay pinagaling ng Panginoon, pati po yung atin pong home Bible study and visitation ay tapos na po tayo kina Paturagaw family. So sa next, sino po ang available sa inyo? Sina Ate Meg, available po ba kayo ng Sabado? Practice tayo eh. I-practice tayo sa Sige na lang siguro ay I-practice. i-cancel muna natin pala kasi I-practice tayo. busy na rin. So baka may mag-practice nyo ng maaga. So pwede po tayong pumunta dito sa church ng maaga. I-cancel muna natin ang ating Bible study ng visitation para po sa paglilinis, pag-prepare at pag-practice na rin. Siguro kaya umaga hanggang ako na. Siguro naman ay pwedeng magsaling dito. No, para
sama-sama tayo dito. Dito na rin tayo magkapunan. Pili tayong tuyo. Magkapunan, mag-lunch. Para pagkatapos, practicein natin yung mga dapat practicein. Linisin yung mga dapat linisin at mag-decorate na rin tayo. So, okay po ba sa inyo yung suggestion? Na pumunta tayo ng maaga? Kasi pagka may marami po tayong oras para sa pag-practice, ay talagang ma-excellent tayo. Kasi ilang department yung mag-practice, yung mga tatay, yung nanay, mga young people. Tapos yung sa praise and worship pa natin. So, may mga bata pa. So kailangan po talaga natin ng maaga. Okay po ba sa inyo yan? Pwede tayo pumunta ng mga 9. Saka magdala ng sinaing. Puyo. Pwede rin. Kung ano yung... sige. So after lunch, kung kaya naman ninyong mag-decorate ng yun nga, tapos mag-practice. Importante po dito ay mag-practice din yung ating mga i-present. Kasi baka may mga bisita tayo tapos hindi mga praktisado yung ating gagawin medyo dapat ay inarelate po natin yung ating mga. So sige po, after lunch, tayo po ay pumunta, yung mga kakanta, yung mga may part, yung mga maglilinis, and then pagkatapos, pwede na po tayo magpahinga sa mga bahay natin at manalangin para sa ating buong anniversary. Yung prayer meeting natin ay tuloy pa rin kasi masisipag naman yung aking mga kasama sa prayer meeting. So ayan. Ay nakalimutan mo ba yung ating mga birthday celebrants sa last Sunday na lang po? Natin sila ipag-pray. May mga nakalimutan po ba tayo? O mga tanong? Yung umpisa na ganun pa rin yung pagsasaglaw sa 9. At least yung 9. Mamaya po ay inform ko rin si Pastor. So yun yung ating speaker para makapag-prepare din siya. Kaya dapat si Pastor tumakbo na pwede na matulog dito. Pwede naman po. Ito siya galing So sige po. Siguro kung halimbawa na maisipan nyo dito matulog, so mag-provide na lang po tayo ng isang utunan, isang umot. May naman po yata din sa baba. Ayan. Basta akin kung ano po yung aming mapag-usapan, akin pong sa ating GC para alam din po ninyo lahat. para sa kanya kung gusto niya na Siguro kung may sasakyan naman siya at kung may sasama siya sa church nila, depende pa po, mag-uusap pa po kami ni Pastor. So kung wala na pong mga tanong, wala nang gustong malinawan sa ating pag-celebrate ng ating pong anniversary, tayo po ay tumayo. Christmas party, may kumampang naman. May Christmas party pa rin po tayo pagkatapos ng ating. Tuloy pa kaya? Tuloy pa? Katulad po ang napag-usapan natin, meron po 200 yata yung ating Agad sa mga bata.
part po sa skills, yung mga bata lang daw po tsaka young people. Salamat. Pwede na rin kung gano'n naman. Mga less daw sa anak ko. Mga senior. Tsaka paano yung mga pang-price? So nakapagkasunduan na dati ng mga demos is 200 yan eh. 200 ang ating sales year. Hindi kasama senior and senior. Sa mga young people at mga bata, siguro yun, tama na yung 100. Pero tatanungin pa rin natin sa iba kung okay lang ba na hindi na tayo sasali. Hindi, mga senior lang pastor, pero yung di pa senior, sasali yun. Dahil dapat may bibigay senior eh, dahil matandaan. So ayan, okay lang po ba sa atin? Kaya sa Mga nanay, mga tatay, Ano sa palagay mo, okay? ano sa palagay natin? Kung wala, pero na yun. Sa panahon. Kasi nabago po yung ating settings. Ano po, okay lang po ba sa inyo? Na hindi nakasali ang mga adults? Pwede yung gusto bang lalaki na number na lang? Ayan, sige. Ayos po sa inyo yan? Nanamberan? Lalo sa mga bata pastor, meron talaga sila. Bunutan. Pwede naman siguro silang... Kasi pagkain po, okay naman ba? Yung sa pagkain, napagkasunduan naman natin yung nakaraan. Ayos na yung ano. So siguro yung mga young people at mga bata, mamaya, kung mag-stay pa sila dito sa church, magbunutan na lang sila. Para ayos. So, ayan, sa mga adult naman, kung sino yung may dala, edi nanamberan na lang natin. Pastor, yung love gift ni Pastor George, paano yun? Napag-usapan na lang yan. Nasa simbahan. Okay na po ba yun? Para tayo ay mag-closing prayer. Ayos na po? Sige po, tayo po tumayo at tayo po ay manalangin para po sa ating pag-close. Sa muli Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito. Nawa Panginoon ay maging successful po ang aming gaganaping Thanksgiving anniversary. Nawa yung may mga part Panginoon ay patuloy na maging magawa ng maayos namin yung mga special number, yung mga i-ready po namin Panginoon, ay wag po namin makalimutan. Nawa, ayos po ang lahat. Maging ang aming speaker, Panginoon, ay ingatan nyo sa kanya pong pagbiyahe, pupunta dito, Panginoon. Ikaw po maging ingat sa kanya. Maging sa amin pong pag-iwalay sa oras na ito, ikaw po maging ingat sa bawat isa sa amin. Makarating po kami ng maayos at ligtas sa tahanan namin, Panginoon, na dala-dalang kapayapaan at kasiyahan na mula sa iyo. Sa iyo po ang papuri at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. So, God bless po sa bawat isa. Pagbalain po tayo ng atin po. Amen. Amlon Vlog TV. Like, share, subscribe, and comment. Alam nyo na ha.